Kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang kwentong ating mapapakinggan ngayong araw ay base sa karanasan ni Maris Gordones. Fourth year high school ako nang mawala ang aking butihing kaibigan na si Nina Santolan. Magkaklase kami at sobrang close namin sa isa't isa. Isang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa labas ng isang horror house. Nakahandusay siya sa masukal na bahagi ng nasabing horror house. Maluha-luha akong lumapit sa kanya at hinawi ko yung kumot na nakabalot sa kanya habang nanginginig ang aking buong katawan sa sobrang takot at pangamba. At halos himatayin ako sa aking nakita. Lasog-lasog na ang katawan ni Nina. Ngunit nakumpirma kong siya nga iyon dahil sa suot niyang kwintas na binigay ko sa kanya noong Pasko. Para akong lantang gulay nang makita ko ang kawawang si Nina. Nagpang-abot ang aking luha at pawis sa labis na lungkot at galit. Napamura na lamang ako sa sobrang galit sa taong gumawa nun sa aking kaibigan. Pagkatapos nun ay inuwi ang mga labi ni Nina sa kanilang bahay. Naroon si Lola Terry na siya nag-aalaga sa kanya dahil maaga siyang naulila sa ama at ina. Unang araw pa lang ng lamay ay naroon na ako upang makiramay at upang alalayan si Lola Terry. Maya-maya ay nagkaroon na ako ng chance na lapitan si Lola na nakatayong umiiyak sa harap ng kabaong ni Nina. Dama ko ang lungkot at pighati niya sa nangyari sa kanyang nag-iisang apo. Nag-iyakan kami ni Lola habang inaalala kung gaano kabuting apo at kaibigan si Nina. Hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya sa harapan mismo ni Nina, ipinangako kong bibigyan ko ng hustisya ang kanyang pagkawala. At mga ilang sandali ay dumating na ang resulta ng autopsy ni Nina. At napag-alaman na ang cause of death ni Nina ay ang pagputok ng kanyang malaking ugat sa ulo dahil sa bakal na tumama rito. Meron din itong 8 saksak ng patalim sa magkabilaang parte ng katawan. At ang pinakagumimbal sa amin ay ang posibilidad na ginahasa muna si Nina bago nilagutan ang hininga. Wala akong ibang nasambit maliban sa salitang putang ina. Durog na durog ang aking puso lalo't wala ako nung panahong kailangan ni Nina ng tulong. Makalipas ang 5 araw ay hinatid na sa kanyang huling hantungan si Nina at hustisya ang sinisigaw naming lahat na naroon. Pagkatapos ilibing si Nina ay patuloy pa rin ang mga otoridad sa kanilang ginagawang investigasyon ukol sa kaso ng aking kaibigan. Halos doon na nga ako tumira sa presinto upang makakuha ng agarang update ukol sa kaso. Isang araw ay personal akong pumunta sa lugar na mismong pinangyarihan ng krimen. Natatakot man ngunit nilakasan ko ang aking loob alang-alang sa hustisyang nais kong makuha. Maya-maya tumawag sa akin si Daddy. Galit na galit. Nag-aalala siya at pinapauwi na niya ako. Ngunit hindi ko siya sinunod dahil handa akong gawin ang lahat para kay Nina. Makalipas ang 2 taon ay tila nakamubuo na ang lahat. Wala nang balita sa kaso ni Nina. 2 taon kaming nanirahan sa Japan. Kaya naman straight from Japan ay nagyaya ang aking Japanese boyfriend na pumasok sa horror house. Muli na kasi itong binuksan sa publiko. Pagdating namin doon ay tila ba naging normal na ang lahat. Ang dating masukal na paligid ng horror house ay tinayuan na ngayon ng building. Ngunit may kunting kirot pa rin sa aking puso habang nakamasid ako sa paligid. Pagpasok namin ay bigla akong kinilabutan. Tumayo ang balahibo ko sa katawan. Hindi ko mawari kung bakit. Hindi naman ako natatakot ng mga panahong yon. Pero ramdam kong may kakaiba talaga. Hanggang sa nagsimula na nga silang manakot. 4 lang kami at magjowa din yung kasama namin. Nagsigawan na yung mga kasama ko dahil halos sunod-sunod na bumungad sa amin ang mga mukhang sobrang nakakatakot talaga. Pero wala akong nararamdaman. Namanhid ang aking buong katawan. Para akong tuod na naglalakad, taliwas sa mga reaksyon ng aking mga kasama. At ako ang pinakahuli sa aming 4. Ngunit napasigaw ako nang may biglang kumalabit sa akin ng malakas. Lumingon ako ngunit wala naman. At ang pinagtataka ko ay kung bakit may kumalabit sa akin kung gayong mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak nila sa mga taong pumapasok sa loob ng horror house. Hanggang sa narinig kong may tumawag na naman sa pangalan ko. Bigla akong nilabasan ng malamig na pawis sa sobrang takot. Napakapit ako sa aking jowa. Bakit may nakakakilala sa akin kung gayong 2 beses pa lang akong nakapasok sa lugar na iyon? Pagpasok namin sa isang kwarto ay nagulantang ako nang makita ang isang anino sa bintana. Anino ni Nina. Nakaputi siya. Dumudugo ang mukha. Nakita ko siyang umiiyak pero may galit sa kanyang mga mata habang tinitigan ako. Lumaki ang bilog ng aking mga mata. Akala ko guni-guni ko lang yon, pero hindi. Alam kong totoo. Tinanong ko yung mga kasama ko kung may nakita ba sila pero ang sagot nila ay wala. Doon na ako kinutuba ng malakas na minumulto ako ni Nina.
Pumikit ako at nagbabaka sakaling wala na siya pagdilat ko. Pero nandun pa rin siya. Mas lalong nagagalit sa akin. Dinuro-duro niya ako. Meron siyang sinasabi pero hindi ko naririnig. Umiiyak na ako sa takot. Akala tuloy ng jowa ko na babaliw na ako. Kaya nagdesisyon siyang lumabas na kami dahil halos magwala na ako sa loob. And this time, pinauna na nila ako. Ngunit hindi pa man kami nakakatungtong sa hagdanan ay nakita ko na siya nakaupo sa pinakamababang baitang. Napasigaw na naman ako sa takot. Umakyat siya papalapit sa akin at suminyas na papatayin daw niya ako na siyang dahilan upang mawalan ako ng malay. Pagkagising ko ay nakahiga na ako sa aking kwarto. Binantayan ako ng aking partner. Tinanong ko siya kung pumunta ba kami sa isang horror house dahil umaasa akong panaginip lang yun. Pero sinabi niyang dun nga raw kami galing. Kaya napagtanto kong baka nagalit sa akin si Nina dahil hindi ko tinupad yung pinangako kong hustisya para sa kanya. Kaya nagdesisyon akong tuluyan ng ipakulong yung taong pumatay sa kanya. Ang suspect ay mismong school advisor namin. Ginawa pala niyang sugar daddy yung aming guro dahil sa hirap ng buhay ay kinailangan niyang kumapit sa patalim upang may pang-allowance. Ayon sa salaysay ng aming guro ay isang gabi may date umano sila. Pero sa kotse pa lang daw ay nagtatalo na silang dalawa dahil nais na ni Nina na itigil ang kanilang kalokohan dahil natatakot itong makasuhan. Pamilyado kasi yung lalaki at nasa ibang bansa lang yung asawa. Pero ayaw pumayag ng aming guro na maghiwalay sila. Nagpupumiglas pa umano si Nina at gusto nang bumaba ng kotse pero hindi niya ito hinayaang makalabas. May tubo at patalim si Sir sa kanyang kotse na siyang ginamit sa pagpaslang kay Nina. Aminado rin siyang ginahasan niya muna ito bago niya pinatay. Natataranta na umano siya dahil wala nang malay si Nina kaya tinagis niya sa masukal na bahagi ng isang horror house. Nabisto siya dahil sa kanyang kotse na inuwi pa talaga niya sa kanilang bahay. Aminado akong nasasaktan ako sa nangyari. Pero masaya ako dahil nabigyan ko ng katarungan ng pagkawala ni Nina. At yun na siguro yung pinaka-the best na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang ituwid ang maling ginawa ng aking ama. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Daddy. Pinagbabayaran niya ang kasalanang pinili niya.